Binabati ko yung lahat, lalo nga yung ating narrator. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Jordan, Tubong Cotabato. At ibabahagi ko lang po sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang. Hindi lamang po ako yung nakaranas nito, dahil kasama ko yung aking ama at ilan pang kababaryo. Mahigpit na sinasabi noon ng aking ina sa akin na huwag akong tumungo sa maliit na kubo na may halos 50 metro lang din yung layo sa balon. Hindi na rin naman masyadong pinupuntahan ng mga tao yung balon na yon. Gayong wala na rin yung lamang tubig at may bago ring ginawa na malayo nga sa bahagi roon. Nababahala at takot rin kasi yung mga tao sa aming baryo. Gayong malapit nga yun sa may kubo nang pinaghihinala ang aswang sa aming baryo. Malimit na sinasabi sa akin ni nanay na kapag umiigib ako ng tubig ay wag ko na raw subukang puntahan yung lumang balon na yon. Hindi ko raw kasi alam kung ano nga ba yung pwedeng mangyari. Kapag daw may hindi magandang mangyari sa akin sa bahaging yon, wala akong mahihinga ng tulong gayong wala talagang mga kabahayan doon, maliban nga sa kubo ng pinaghihinalaan ring aswang ng mga tao. Dahil takot rin ako noon sa mga sinabi ng aking mga magulang tungkol doon at maging ng iba naming mga kababaryo, hindi nga ako nangahas na magpunta doon. Hindi ko talaga iniisip na pumunta roon dahil habang tumatagal ay lalong nagiging maugong yung mga kwento-kwento tungkol sa kubo ng aswang na doon nga naninirahan. May mga ilang tao na rin kasi yung nagsabi na hindi lang haka-haka yung tungkol sa kwentong yon. Aswang raw talaga yung nakatira sa kubo. At saksi nga yung ilang kababaryo. Ayon sa mga taong yon, may nakita raw silang malaking aso na kulay itim na umaaligid doon sa kubo. Sa wari nga nila yon nga yung aswang na nakatira doon. Mabuti na nga lang daw at hindi sila hinahabol ng naturang nilalang dahil kapag nagkataon, malamang daw ay nabiktima na rin sila nun. Ang iba naman ay naniniwala sa mga kwentong yon ng mga nakakita ng araw. Pero may iba rin na hindi raw kumbinsido sa mga kwentong yon. Sa kaso naman ng aking ina, na noon ay naniniwala nga sa mga yon, halos pagbawalan na nga rin niya kung lumabas ng bahay noon kung hindi lang din kailangan. Naiinis naman ako syempre gayong nakakabagot nga sa loob ng bahay namin dahil wala naman akong ibang pwedeng gawin sa loob. Pinagsabihan nga ni tatay noon yung nanay ko na hayaan na lamang ako gayong hindi rin gaanong naniniwala yung tatay ko sa mga kwento tungkol sa aswang na nasa kubo sa aming baryo. Isang pagkakataon nga noon, dahil umalis nga noon yung nanay ko ay nagpaalam ako kay tatay na pupunta ako sa balon upang maligo. Hindi naman nagdalawang isip yung tatay ko na payagan ako noon, pero sinabihan lang niya akong wag magtagal. Baka magalit daw kasi yung nanay ko kapag nauna pa siyang makauwi sa aming bahay kumpara sa akin. Tumangulang ako noon kay tatay at kinuha na nga yung aking mga dadalhin. Tinungo ko nga yung bagong balon kung saan nga kami nagigib ng tubig at naliligo. Nung naroroon na nga ako ay agaran nga akong naligo. Hindi ko rin tinagalan dahil iniisip kong makauwi ka agad sa bahay namin bago pa man makauwi yung nanay ko. Alam ko rin kasing paghagalitan na naman ako noon kapag hindi ka agad ako nakauwi at akalain pa nitong kung saan-saan na naman ako nagpunta. Makalipas yung mga 15 minuto noon ay natapos na rin ako sa paliligo. Niligpit ko na nga rin yung mga gamit na aking dala at handa na rin sana akong umalis doon. Yun nga lang, hindi ko inaasahang may matatanaw akong taong naglalakad sa hindi kalayuan. Dahil doon ay natigil nga ako at sinipat ko kung sino nga ba yung taong yon. Nung mapagtanto ko kung sino nga ba yon, may kung anong nag-udyok sa akin noon na sundan yung naturang matandang babae. Iniwan ko nga yung aking mga dalang gamit sa balon at saka dahan-dahan siyang sinundan. Batid kong pauwi na rin ito sa kubong kanyang tinitirhan. Gayong nasa unahang bahagi lang po yun ng aking kinaroroonan. Tama po kayo nang narinig. Yung babaeng pinaghihinala ang aswang, yung tinutukoy ko dito.
Mga 15 minutos lang din naman yung lalakarin para makarating sa bahagi ng lumang balon kung saan din malapit nakatirik yung bahay nito. Napapansin ko ring tila nararamdaman nito yung aking presensya. Gayong nagpapalinga-linga nga ito sa paligid. Kaya't bigla akong kinabahan noon. Sinusubukan ko na ring magtago sa mga nadadaanan kung pwedeng mapagtaguan. Nang makarating nga kami sa may lumang balon, mabilis akong napatago nang biglang napalingon yung matandang to. Hindi ako sigurado kung nakita ba ako nito o hindi. Kaya nakaramdam lang ako ng labis na kaba. Naging mabilis na rin kasi noon yung pagtibok ng puso ko at naisip kong umalis na lamang doon. Bago nga ako umalis ay napasilip ako sa matandang babae mula sa aking pinagtataguan. Ganoon na lang din yung aking pagtataka nang sa pagsilip ko ay wala na nga ito sa kanyang kinaroroonan. Tinignan ko pa yung bawat bahagi, ngunit wala akong nakitang matandang naglalakad. Napatingin din ako sa direksyon kung saan nga yung kanyang kubo, ngunit wala pa rin siya roon. Napailing na lamang ako noon at akma na sanang aalis na doon, pero natigilan ako nang makitang nasa harapan ko na nga yung matanda. Napangisip pa nga ito dahil sa aking naging reaksyon nang makita ko siya. At walang ano-ano. Nagsalita nga yung matandang babae. Nagtanong ito kung bakit ko raw siya sinusundan at ano nga ba yung pakay ko sa kanya. Seryoso po yung mukha nun habang naghihintay na aking itutugon sa kanya. Dahil naman naghalo na nga yung takot at kabang nararamdaman ko, hindi ko nagawang magsalita pa at mabilis na lamang na tumakbo palayo sa bahaging yon. Hindi ko na rin nilingon pa yung matanda dahil natakot na rin akong baka nakasunod nga siya sa akin. Ganoon na lang yung aking paghahabol na aking hininga nang makarating na ako sa balon kung saan nga ako nanggaling. Kinuha ko agad yung aking mga gamit at umalis doon. Dahil naisip ko na baka ako naman yung sundan ng matandang babaeng yon. Nang makarating ako sa bahay ay wala pa yung nanay ko. Napansin din ng tatay ko na parang namumutla nga ako. Kaya't napatanong siya kung ano nga bang nangyari. Umiling naman ako bilang tugon at sinabi sa kanyang tumakbo kasi ako pauwi. Kaya rin siguro namumutla ako dahil sa pagod. Tumango lang noon yung tatay ko at hindi na muling nagtanong pa. Hindi naman mawala sa isipan ko noon yung kung ano mang nangyari sa akin sa balon. Nagtaka rin ako noon kung paanong napunta sa harapan ko yung naturang matanda. Gayong ang layo pa dapat nito. Nanlaki nga yung mga mata ko nang mapagtanto na marahil ay totoo ngang aswang yung matandang yon. Kinilabutan din ako dahil nakilala nga ako nito. Kaya't baka pumunta nga ito sa bahay namin at balik-balikan pa ako. Dahil sa mga pangyayaring yon, ilang linggo rin akong natakot tuwing lumalabas ng aming bahay. Lalo na kapag naroon ako banda sa may balon. Dahil malimit na walang tao kapag nag-iigib ako. Kaya't naisip ko na baka bigla na lang magpakita sa akin yung matandang babaeng yon. Hanggang sa isang hapon, mga pasado 5:00 na rin po yun. Mag-isa lang ako noon sa balon. Abala ako sa ginagawa ko, gayong minamadali ko rin yung aking galaw dahil papadilim na rin noon. Wala rin akong mapagpipilian noon kung hindi yung umigib ng tubig kahit ganong oras na dahil kailangan nga ni nanay ng tubig na gagamitin ito sa paghuhugas ng aming mga pinagkainan. Ayaw pa nga sana ng nanay ko noon, pero dahil wala nga yung tatay ko sa bahay, kaya wala rin po itong nagawa kung hindi yung utusan akong mag-igib. Habang ganon nga yung sitwasyon, hindi ko inaasahan na may lumapit na isang babae sa akin noon. May tali yung kanyang mga kamay, at maging yung kanyang bibig ay meron din busal. Marumi yung kanyang damit, at may mga bahid ng tugo. Meron din po itong mga sugat na para bang dahil sa paglalatigo. Natakot ako rito, kaya't bahagya nga akong napatras nang lumapit ito. Napaluhod rin po ito noon, at dahil na rin may nais nga itong sabihin ay kinuha ko agad yung busal noon sa kanyang bibig.
At nung natanggal ko na nga po yun, nagmamakaawa ito habang umiiyak na tulungan ko raw siya gayong papatayin daw siya ng matandang aswang. Labis na takot yung naramdaman ko noon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa babaeng yon. Pero tutulungan ko na sana ito. Kakalagan ko na sana siya nang sa hindi ko inaasahan ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ko na rin alam yung sumunod na mga nangyari dahil bigla na lang akong nawala ng malay. Narinig ko na lamang noon yung pagsigaw ng babaeng lumapit na humihingi ng tulong. Nagising na lang ako noon na sa aming bahay na at nakita kong nag-aalala yung aking mga magulang. Pero hindi yun yung nasa isip ko ng mga sandaling yon. Dahil yung mas iniisip ko noon ay yung babaeng humihingi sa akin ng tulong. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin yon sa aking mga magulang. Nagulat naman sila dahil may napapabalita nga raw na may isang dalagang nawawala. Dahil doon ay hindi na nga nagdalawang isip yung aking ama na maghanap ng makasama niya upang puntahan yung kubo ng matandang babae. Dahil wala na raw yun nung natagpuan nga nila ako doon sa may balon. Hindi ko na rin napigilan yung sarili ko noon at sumama nga ako sa aking ama. 6 kaming nagpunta noon sa kubo ng matanda. Bali ako, yung tatay ko at may 4 pang kababaryo. Nagmamadali kaming naglakad noon papunta sa kubo ng matanda. Nung makarating kami doon sa may lumang balon, natigilan muna kami upang magmatsyag sa buong paligid. Habang ganun nga yung sitwasyon at lumapit na nga kami doon sa may kubo ng matanda, doon na nga kami nakarinig ng malakas na pag-ungol mula sa bahay nito. Batid kong yung babae na yon na marahil ay nagpupumiglas na sa pagkakatali ng matandang babae. Habang nagtatago naman kami noon, ganoon na lang yung aming pagkagulat nang may makita nga kaming malaking aso na nagmamasid-masid doon. Marahil batid nitong naroon kami, kaya siguro ay nag-anyong aso ito para takutin kami. Pero dahil nang ibabaw nga sa aking ama at maging sa 4 pa naming kasama na iligtas nga yung babaeng binihag ng matanda, hindi na kami umatras pa noon at minabuti na lang namin na harapin yung aswang. Nagpatuloy kami sa paglapit sa kubong yon. Hanggang sa nakaharap na nga namin yung aswang. Nasa likod lang ako noon ni tatay na noon ay inihahanda na rin yung kanyang sarili sa maaaring gawin ng malaking asong nasa harapan. Maging yung iba naming kasama ay inihahanda rin yung kanilang itak. Napaangil na lamang noon yung malaking asong yon at kita talaga yung nagbabaga nitong mga mata na talagang galit na galit. Sinigawan naman po yun ng isa sa aming mga kasama. Napakawalan yung babaeng bihag nito at walang mangyayaring masama sa kanya. Mukhang narinig naman kami ng babae sa loob, kaya't ganoon na lang din yung pag-ungol nito na parang nagmamakaawa ng iligtas. Pinagsabihan naman ako ni tatay na puntahan yung babae sa loob ng kubo. Habang abala sa kanila yung matandang aswang, kaya't yun nga po yung aking ginawa. Habang hinaharap nga sila noon ng malaking asong yon, ako naman yung pumasok sa kubo at hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon at pinakawalan ko yung babaeng bihag ng matanda. Dinig na dinig pa namin noon yung mga sigawan sa labas ng bahay dahil naglalaban na nga yung aswang at sila tatay. Ngunit hindi nga kami nagpatinag at mabilis rin kaming lumabas sa kubo. Saktong pagkalabas namin noon, nakita na lang naming nakahandusay na roon yung matandang aswang. Nanghihina na po yun gayong puno na nga ng taga yung kanyang katawan. Nang makita naman ng babae yung sitwasyon ng matanda, hindi nga nito napigilang mapasigaw at minura niya po ito dahil sa pagkulong nga sa kanya sa kubo. Marahil dahil na rin sa takot at panghihina ng babae, ay nahimatay na rin ito ilang sandali pa. Inalalayan po namin ito ng tatay ko. At nagmamakaawa naman noon yung matandang aswang na wag siyang patayin at aalis na lamang umano siya sa baryo. Pero dahil na rin sa takot na bigay nito sa mga tao sa aming baryo, hindi na nga nagdalawang isip yung aming mga kababaryo na sunugin ito kahit panabuhay pa ito ng mga panahong yon.
Tanging pagsigaw lamang yung nagawa ng matandang yon. Nang unti-unti na nga siyang nilamon ng apoy. Maging yung bahay nito ay sinunog rin ng aming mga kababaryo. Dinala po namin yung babaeng bihag nito sa aming bahay. At gano'n na lang yung pasasalamat nito sa amin noon. Kalaunan din ay dumating rin yung kanyang mga pamilya at iniuwi na nga siya ng mga ito. Naging usapan namin noon na ilihim na muna namin yung mga nangyari dahil mas maigi nang wag na naming ipaalam sa aming mga kababaryo yung tungkol doon. Yung ipinakalat lang naming balita noon ay napatay na nga yung aswang na yon sa kabilang baryo. Hindi namin sinabi na kami nga mismo yung may gawa nun. Kalauna naman po, parang nakalimutan na rin ng mga tao sa aming baryo yung tungkol doon. Lalo at wala na rin mga pang-aswang na nangyayari sa aming lugar. Kahit ako noon, ay kampante na rin kahit ginagabi ako minsan sa aking daan. Yung babae naman pong aming tinulungan ay nakikita pa rin po namin minsan noon. At laking pasalamat pa rin po nito. Matagal na rin na panahon yung nagdaan, pero hindi namin yon malilimutan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.